May isang generator po na lumubog sa nakaraang baha. Papatingan sa akin yung kanyang makina kung ano po ba dapat ang gagawin natin. Unang-una sa lahat ay wag niyong paaandarin ang isang generator set na hindi pa na titingnan kung ano yung mga problema sa loob nito. Yan ang dapat na unang wag gagawin. Ito ay isang 6.5 horsepower na generator set na may kapasidad na 11 liters ang kanyang laman ng gasolina. Ito yung kanyang pang-crank. Ang generator. At ito naman yung tambutso. Sigurado kong may laman tubig ito. Ito yung unang titingnan natin, yung kanyang drain plug na nasa bandang ilalim po ng ating makina. Masyado pong mahigpit yung pagkakasarado po nitong ating drain plug. Kailangan natin ng kapirasong tubo. Ngayon, isasahurin na natin yung kanyang langis para hindi naman kumalat yung ating langis dito sa ating paligid. Oh. parang gripo po ng tubig yung ating lagayan ng langis ng ating makina. Mababaw lang po talaga yung aking kaligayahan. Konting pagkagulat natatawa lang po tayo sa sarili ko. Ang inaasahan ko po kasi lalabas ay isang maruming langis. So, napakarami palang tubig ang laman ng crankcase. Antayin natin na madrin lahat yung langis ng ating makina. Halos 1 oras din tayong nag-antay. Ito po yung ating dipstick at ang drain plug ng ating makina. Mas makabuting hindi muna natin takpan yung ating drain plug at nang sa ganun ay habang nagkakalas tayo ng mga pyesa dito ng ating genset ay patuloy pa rin siyang na-drain yung may mga kukunti pang langis. I-rearrange lang natin itong makina. Uunahin natin itong likuran. Ayan. Ito po yung likuran ng ating generator set. Tanggalin natin itong air filter. Dito po nakalagay yung ating air filter. Ang kanyang air filter ay para lamang pong isang espongha. Yung ginagamit natin sa paglilinis ng ating mga plato sa kainan. At meron siyang panangga na para hindi siya mahigop ng makina. Ito yung idler na ginagalaw ko. Tanggalin natin itong nakaharang na nuts. Tuluyan nating matanggal itong lalagyan ng ating air filter. Gutin na natin. Meron pa palang isang maliit na tornilyo dito sa likuran ng ating air filter. Okay. Matatanggal na rin natin. Susunod ay ito, tanggalin natin itong tornilyo na maaring naglalaman ito ng tubig din. Pag-drain natin ng ating carburetor. Sasahurin natin kasi may halong gasolina kasi ito medyo delikado. Kahit may tubig po yan, baka biglang lumiyab. Konti lang pala yung laman ng ating carburetor. Tatanggalin natin tong linya ng gasolina mula sa tangke. Ito yung hose na pinagdadaluyan ng ating gasolina mula tangke patungong carburetor. Sasahurin din natin yung laman nito kasi delikado din. Pero hindi na magagamit yung gasolina nito gawa ng meron na pong
magkahalong tubig na po, no? Makakasira po yun ng makina. Ayan, sa nakikita ko ay isa itong premium gasoline kasi kulay pula. Halatang may halong tubig na talaga. Ubusin natin laman ng tangke nito. At ngayon, isa-isahin na natin tanggalin yung kanyang mga tornilyo para matanggal na natin yung kanyang tangke na may kapasidad na 11 liters ng gasolina ang laman nito. Kailangan dito yung mahabang T-socket na at pangtanggal ng tornilyo or bolt. Tanggalin na natin ito. Ito yung sa ilalim ng ating tangke. Tinitingnan natin kung merong mga kalawang. Malinis naman at makinis pa yung kanyang pintura. Ngayon tatanggalin na natin tong gripo ng ating, kumbaga main valve po ng ating fuel. Marami din po yung kanyang inspection glass. Tawag yata natin doon, inspection glass. Para malaman natin kung malinis ba yung gasolina o hindi. Kaya mayroong ganun para makita natin kung ano yung mga residue na nasa gasolina. Masama din po kasi yun sa ating makina, gawa ng malilit po yung butas ng ating karburador. Maaaring babara doon sa ating karburador kung kaya meron siyang ganun na inspection glass. Sinisimot ko po yung gasolina dito nang sa ganun at mahugasan na rin natin yung looban nito. Ngayon tatanggalin natin yung cover ng likuran. Nang sa ganun ay matanggal na rin natin po yung kanyang tambutso. Ito yung heat protection ng ating tambutso. Sobrang init po kasi nito pag umaandar yung makina. Para yung singaw ng ating tambutso ay hindi lalabas dito sa ating cover. Meron din siyang ventilation malilit na butas. Nakalas na rin sa wakas. Pantakip lang talaga yun sa init ng ating muffler. So, kailangan matanggal natin. Tatanggalin muna pala natin itong kanyang spark plug para tingnan natin kung mayroong tubig yung ilalim. Kung ang spark plug ay basa, ibig sabihin po noon ay may laman tubig po yung silindro. Dulo ng ating spark plug, makikita nga basang-basa po yung kanyang gap. Subukan nga nating mag-crank. Marami pong lumabas na tubig. Kung di po natin nailabas yung tubig na yun, ayun po yung makakasira ng piston. Para ka na rin nagpaandar niyan ng na may lamang bagay na matigas sa loob ng ating silindro. Tubig. Ay, subukan natin itagilid. Titingnan natin baka mayroon pang natirang tubig sa ilalim. Saka kakrank natin. Wala na talagang natirang tubig. Ay, subukan naman natin palabasin ng tubig sa tambutso. Ibig sabihin, wala tayong makitang lumabas na tubig. Ibig sabihin, nakabara yung tubig niyan sa ilalim ng ating tambutso. Kailangan ito ng tamang posisyon para mapalabas natin yung ating tubig sa loob ng tambutso. Titingnan muna natin tong looban ng ating rocker arm. Siguraduhin natin baka mayroon din tubig na natira dito sa loob. Mamasa-masa at may mga moisture. Okay naman yung kanyang
rubber seal. Ito, pag nag-crank tayo, makikita mong okay naman yung galaw ng ating rocker arm. Ito yung nagko-control ng ating valve, intake valve, saka yung exhaust valve. Punasan lang natin ng basahan yung may mga moisture kasing nakapasok dito sa ating rocker arm. Balik na natin tong takip. At matapos nating higpitan yung kanyang mga tornilyo, babalik muna natin pansamantala itong spark plug. Kailangan talagang ibalik natin yun sa kanyang kinalalagyan ng pansamantala para hindi naman malagyan ng dumi. Baka accidentally malagyan ng konting buhangin, ay delikado po yun sa ating silindro. Ngayon, sunod nating tatanggalin ay ito namang muffler, ng kanyang tambutso. Hindi mo kasi mapapalabas ng maigi yung kanyang tubig hanggat hindi mo natatanggal siya doon sa kinalalagyan niya. Meron po kasing tamang posisyon niya na mapapalabas mo po yung tubig. Teka, tanggalin mo natin at aalug-alugin ko. Paparinig ko sa inyo na maraming laman po ito ng tubig. Ayan, natanggal natin. Tingnan nyo. Ayan, ang dami pong umaalog na tubig sa loob. Pero hindi basta-basta na ilalabas yung tubig. Ayan, ganito lang po yung tamang posisyon yan. Tagilid nyo lang po. Saka lalabas yung kanyang tubig. Tagilid uli, patagalin ng konti, tapos lalabas yung tubig. Paulit-ulit hanggang sa mawala na po yung lumalabas na tubig dyan sa ating tambutso. Ngayon naman sa pagtanggal natin sa front panel, kailangan meron muna tayong tatanggalin dito na wire na naka-interface doon sa kanyang generator set, no? So kailangan natin itong baliktarin ngayon at tatanggalin natin yung lahat ng mga naka-interface na wire mula dun sa front panel papuntang generator set. Bubuksan muna natin itong generator set. Kailangan natin ng flat screwdriver at nang matanggal natin yung cover ng puwitan ng ating generator set. Ito na po yung mga naka-interface na wire mula doon sa ating front panel. Ito yung winding, mga sakit ng mga winding mula doon sa ating stator. Kailangan kasi natin tanggalin lahat ng wire na nakakapit doon sa ating generator set para matanggal natin yung front panel. At ngayon ay pwede na nating matanggal yung ating mga tornilyo sa harapan ng ating panel. Ito lang po yung wire na nakakapit doon sa ating makina na nagbibigay ng firing mula doon sa kanyang switch. Ito lang po yung wire na kailanganin doon sa gasoline engine. Isang switch, isang sensor, maliit na conditioning circuit, at merong panigurado ko meron siyempre yan na step up transformer na tinatawag nating ignition coil. Ito na po yung front panel natin. Kailangan natin masilip yung ilalim. Baka kung meron pang mga electronic parts dyan na basa na kailangan nating patuyuin bago pa man din natin gamitin ang generator set. So ito lang pala yung laman ng ating ilalim
simpleng electronics lang, isang bridge rectifier diode ang makikita natin sa ilalim. So, hindi naman gaanong sensitibo sa tubig yung front panel. Kung meron tayong i-charge na 12 volt battery, dito lamang natin ikakabit. At ito naman yung switch para sa firing ng ating gasoline engine. At ito naman yung breaker natin. At syempre yung ating outlet para patungong supply ng ating kuryente. Ito yung voltmeter. Tabi muna natin. Ito yung bullet terminal para doon patungong switch na para sa kanyang firing. Close up natin. Ito yung tinutukoy kong conditioning circuit. Ito po yung ating bullet terminal at ito yung ating sensor na magbibigay signal doon sa ating conditioning circuit kung kailan magkakaroon ng firing ang ignition coil patungong spark plug. At ngayon dadako naman tayo dito sa ating generator. Ito yung AVR na tinutukoy nating automatic voltage regulator na nakakabit po sa pagitan ng carbon brush at ng stator. Ang carbon brush naman ay nakakabit naman doon sa ating rotor sa ilalim. So, siya yung nagko-control ng magnetic flux kung kailan niya palalakasin yung magnetic flux ng ating rotor para mag-induce ng voltage doon sa ating stator. So, siya rin po yung sanhi ng self-excitation ng coil doon sa ating rotor. Excitation coil na mag-start up ng current flow. Ito po yung mga sakit na pang 12 volts patungong pole wave bridge rectifier at ito naman para sa 220 volts na nilalabasan ng ating stator. So, ibig sabihin, ito po yung rotor na sa ilalim. Makikita po yung winding ng rotor. Yan po yung pinokontrol ng ating AVR kung kailan palalakasin yung magnetic flux. Tinitingnan ko dito kung basa pa yung ating rotor at mga stator winding. So far, tuyo naman sila. Siguro sa tagal ng natambak ito sa bodega, unti-unting natutuyo yung kanyang mga winding. No? Ito na po yung connection niya sa pagitan ng rotor at stator. Yung doon po yung nakakapit yung ating AVR. Meron lang po siyang isang malaking capacitor. Di na po kailangan ng battery para magkaroon ng excitation. No? Sa pamamagitan lamang po ng itong ating AVR ay magkakaroon po siya ng magnetism or magnetic flux sa ating rotor. So, mainam ito para sa mga malalayong lugar na di na kailangan magbitbit ng battery. Mabigat kasi yung battery, ano? Dagdag bigat. Mapapaandar nyo na ito kahit walang battery. Mas mainam kung sa ganitong posisyon natin ibabalik ang ating drain plug. Kitang-kita po natin yung butas ng drain hole. Ayan. Huwag masyadong higpitan, baka lustrid yung ating bolt. Higpitan na natin yung isa pang drain plug natin dito. Dalawa kasi ito magkabilaan. Ngayon, titingnan naman natin itong kanyang pang-crank. Papakita ko rin kung ano yung forma nito sa pagpapa-start ng ating gasoline engine. Papakita ko dito kung paano ito umikot. Ito po. Dito lang po yan kumakapit sa mga butas. Ayan. Kung kaya't na papaikot nito ang kabuuhang makina. Ayan, close up ko. Pag sa tuwing hinihila natin, makikita po may umuusli. Yan po yung kumakapit sa mga butas doon sa ating shafting ng ating makina. Tatanggalin ko lang ito. Meron lang ako ipapakita dito sa bandang itaas ng makina. Ayan, hubad na po yung ating makina. Nakalantad na po yung ating wire para sa ating firing ng ating spark plug. Ito na yung high tension wire natin na nagmumula sa ating ignition coil patungong spark plug.
Dito natin isinusuot yung spark plug. At ito yung kanyang ignition coil. Yung tinatawag din na step-up transformer. At ito na yung karugtong na wire na patungong switch. At ito na po yung sensor na magpipick up ng magnetic flux mula sa permanent magnet. At ito yung valid terminal patungong switch. Ito yung tinutukoy kong permanent magnet na pinipick up ng sensor na magbibigay ng tamang anggulo ng firing ng makina. Ayan po, makapit po yung kanyang magnet. Diyan po nanggagaling yung magnetic flux na napipick up ng ating sensor. Pag napalapit dyan ay magbibigay siya ng sinyalis doon sa ating conditioning circuit. Yan po ang dahilan ng pag-firing. Patungong switch, then papasok doon sa ating ignition coil para pataasin yung voltahe, dadaan sa high tension wire upang magbigay ng spark doon sa ating gap ng ating spark plug. Ito yung ating pinaka throttle. Naka-fix po yung kanyang position ng ating throttles. Meron po siyang adjustment doon sa dulo para sa screwdriver upang italaga ang tamang speed ng ating makina. At ngayon naman ay tatanggalin natin itong karburador. Uhugutin lang natin itong kanyang lever bago natin matanggal yung ating karburador. Ayan, natanggal na po natin yung ating karburador. Lilinisan natin ito gawa ng nababad kasi sa baha. Ayan po yung natin, pasukan ng air intake. Ganyan lang po gumagalaw yung ating head rail control. Nililimitahan lamang po yung kanyang air intake. Kaya matatawag nating idler ito. At ito namang kabila ay ang ating throttle. Pinaka-throttle po ito. Nilimitahan yung air gas mixture. Una, gamit ang gasolina, linisan muna natin yung panglabas ng ating karburador bago tayo papasok sa looban nito. Gamit pa rin ang ating paintbrush. Mainam kasing panglinis ng karburador ang paintbrush kasama ang gasolina. Tanggalin muna natin lahat ng mga nakadikit na dumi doon sa katawan ng karburador bago pa man din tayo magbaklas nito. Pag di kasi natin yan tinanggal, baka pumasok naman ito sa loob ng ating karburador. Kaya kailangan linisan muna natin yung paligid ng ating karburador. Matapos nating linisan itong paligid ng yung katawan ng ating karburador, pwede natin palitan ng gasolina itong napakaduming. Siyempre din natin yan gagamitin sa looban ng ating karburador. Magpapalit tayo ng gasolina. Ayan, ito na po yung malinis na gasolina uli. Kakalas-kalasin na natin yung karburador. Unang kinalas natin yung pang-ibabaw para makita natin yung kanyang fuel float. Madumi na rin pala yung looban nito. Tanggalin natin itong pin para matanggal natin yung kanyang float valve. Yung fuel bowl po natin ay madumi na rin po. Hinalawang na rin. Di rin natin ito mapalitan ng bagong karburador. Mahirap po kasi maghanap ng ganitong klaseng karburador sa ganitong unit. Okay, tapos na tayo dito sa ating fuel float. Linisin din natin itong kanyang air intake. Saka yun sa kabila naman yung kanyang control para sa air fuel mixture. Tanggalin natin itong atomizer ng ating gasolina para sa ating Venturi effect. Kailangan kasi ma-atomize muna yung ating gasolina mula dun sa ating fuel bowl. Wala tayong jet needle dito sa ating main jet. Tanging atomizer lang po yung nakalagay dito. Wala kasi tayong controller dito ng ating accelerator gawa ng hindi po katulad ng ating motorcycle. Meron tayong
throttle control. Nakapix po yung speed niya, kaya wala po tayong jet needle dito. Malit lang po yung butas nito sa gitna. Ito na yung tinutukoy kong atomizer para lang din itong sprinkler ng tubig. Makita mo, napakaliit ng mga butas sa kanyang lateral surface. Nilinisin lang natin yung mga maliliit na butas na yan sa pamamagitan ng mga karayom lang. Tutusok-tusokin lang natin ito ng karayom. Kaya wala po siyang jet needle po sa kanyang main jet. Iisa lang kasi butas nito sa gitna, maliit. Kailangan hipan natin ng konti. Dapat air compress talagang gamit. Tatanggalin natin itong screw adjuster dito ng ating air fuel ratio. Iisa lang po yung ating adjuster dito. Kailangan malinis din natin itong adjuster natin, pati na rin yung kanyang butas doon sa kanyang pinaglalagyan. Ayan, madumi na po. Papalitan na natin ng gasolina para banlawan ang lahat ng nalinis na natin na parte ng carburetor. Mula doon sa maliliit na parte hanggang doon sa malalaking parte ng ating carburetor. Banlawan natin lahat ng panibagong gasolina. Matapos natin mabanlawan ang lahat ng mga parte ng ating carburetor, ay maaari na natin itong ibalik yung lahat ng mga parte nito. Higpitan lang natin ang kanyang pang hawak natin sa ating atomizer. Lalagay na rin natin yung adjuster ng fully clockwise. At saka natin ibabalik ng 4 1/2 turn. Sagad lang muna natin, saka natin ibalik ng paikot na anti-clockwise. Kalahati, isa, dalawa, tatlo, apat, at kalahati. Okay na po yung adjustment natin. Ngayon, ito na po yung ating fuel float para sa ating float valve. Nalagay ko lang itong pin ng ating float valve. Tatakip na natin itong kanyang fuel ball. Lalagyan na natin ng drain plug. Ayan, bago naman natin ilagay yung carburetor,
kailangan linisin muna natin yung intake manifold ng ating makina. Ito yung kanyang intake manifold. Gasolina lang po yung ginagamit natin dito sa paglilinis. Kunting punas na matanggal natin yung gasolina. Lagay na rin natin yung gasket. Saka naman natin ilalagay yung kanyang carburetor o carburetor. Kailangan di baliktad yung pagkakalagay natin, yung air intake. Yan po yung tamang posisyon, magkamukha kasi yung kanyang air intake at saka yung pang-control natin doon sa intake ng ating intake manifold. At ito na po yung lever adjuster natin para sa speed ng ating makina. Nilalagay ko na po. Yung tensioner na spring. Ngayon, nakakubera na natin itong kanyang makina. Ito yung protection doon sa umiikot na mekanismo ng ating makina nang hindi makasagi. Delikado po ito na portion na ito. Dapat may cover ito. Nakakatakot kasi pag wala itong cover, hindi mo rin malagyan ng crank. Karaniwan kasi nakikita ko doon sa mga ibang genset, hindi na ibabalik yan at ginagamitan lang nila ng lubid. Dapat ma-maintain yung cover nito na nakalagay sa tamang posisyon. Kailangan talaga pag nag-aayos kayo ng mga generator set, meron kayong matutungtungan ng makina na to. Medyo mahirap talaga mag-tornilyo sa pailalim. Ngayon, ang ilalagay naman natin ay yung kanyang pang-crank. Higpitan natin ng maigi yung ating mga tornilyo dito sa ating portion ng ating pang-crank na mekanismo nang hindi matanggal. Subukan natin. Tingnan natin kung may sabit. Okay naman, wala naman siyang sabit. Naikot naman ng malambot naman pag-iikot natin. Smooth naman yung kanyang pag-crank. And ito, medyo nabasa naman sa tubig at ating paiinitan ng ating hot air. Gamit ang hot air gun. Yung iba dyan ginagamitan nila ng papel lang. Parang ginagatungan ng papel, sinisindihan, saka pinaiinitan. Para matuyo lang talaga yung moisture kasi nakaka-apekto yun sa performance ng ating spark plug kung merong presence of moisture doon sa kanyang gap. Considered na shorted po kasi yan. Ngayon, matapos natin palamigin yung ating spark plug, pwede na po natin ilagay. Saka naman natin higpitan ng mahigpit, yung hindi naman lolostrid yung ating thread sa ating makina. Kailangan walang singaw kasi yung ating silindro para hindi magkaroon ng loss compression. Ngayon, ilalagay na natin yung high tension wire na mula doon sa ating ignition coil. Sa front panel naman, tanging switch lamang po yung para sa ating makina. At doon naman sa generator, maraming component po. Voltmeter, breaker, saka itong outlet at ang ating full wave bridge rectifier. Kabit na natin itong switch mula doon sa ating circuit conditioning. Mga balik terminal po yung kanilang mga connector. Ito po yung sa portion ng ating makina. Kukunti lamang po yung component. Tanging switch lang. Circuit conditioning, saka yung sensor na patungong ignition coil. Ngayon, kabit na natin yung front panel. Higpitan na natin yung mga tornilyo sa front panel. At ikakabit na rin natin yung socket ng ating front panel dito sa generator.
Alternating current po yung nagagawang kuryente nito. Kailangan maayos yung pagkasalansa natin ng ating mga sakit para hindi ito tumama doon sa ating rotor sa gitna. Tapos sasaraduhan na natin itong takip. Alam nyo kasi meron yung mga ventilation na labasan ng init ng hangin para hindi mag-overheat yung ating generator. Saka higpitan natin yung kanilang tornilyo. Ngayon, ito namang tangke ng gasolina. Meron po kasing napasok ito ng tubig at putik. Kailangan po nating timplahan ito ng powder na sabon. Saka naman natin ito isasalin doon sa tangke. Dadagdagan lang po natin ng tubig. Saka natin alugin. Alugin natin ng maigi para matanggal po yung mga napasok na putik. Saka yung tubig na marumi mula doon sa pagkakalunod nito sa baha. Saka natin itapon ang tubig. Magsasalin tayo ng langis ngayon para sa kanyang makina. Ang ginagamit ko ngayon ay 1030 na langis ng engine. Numero 1030 po para dito sa mga ganitong generator set. Plano ko dito, lalagyan ko siya ng bali 450 ml lang ng ating langis. Mukhang hindi practical itong embudo na to na gamitan natin dito, no? Mukhang hindi siya fit para dito sa ating botas na lagayan ng ating langis. Kailangan natin mag-improvise ng paano natin lagyan. Siguro mas mainam magugupit na lang tayo ng mineral bottle. Mukhang mas epektibo pa yung mineral bottle nito. Ewan ko lang kung meron bang available na embudo na madaling mailagay natin yung langis. Ngayon magsasali na tayo ng langis. 450 ml yung ilalagay natin na langis dito. Sa mga motor natin, sa mga XRM, nilalagay natin ay ang langis na numero 2040. Gawa ng kung luma na yung motor mo, kailangan talaga yung 20 na numero. Ito kasing genset na to, bago pa ito kaya kailangan natin ang numero 1030. So para sa mga bagong makina. Ganon din naman sa mga motor na XRM, kung bago yung motor mo ay kakailanganin din ng numero 1030 kung bagong bili. Pero kung umabot na ng mga say 11 years, 10 years, diyan mo kinakailangan yun na numero 2040. Ito kasi nalubog lang sa baha, pero bagong deposit po ito. Kaya kailangan natin ng 1030 na langis. Yun lang po yung dapat tandaan natin sa pagsasali ng langis. Kung bago ba yung makina o luma, alam nyo na kagad yung numero na kailangan mo na langis. Kasi pag nilagay mo yung 1030 doon sa 11 years old na makina,
Yun ay uusok po yung tambutso noon gawa ng madali kasing makapasok doon yung langis doon sa piston. No, para lang kasi yun sa mga bagong makina. Magkaiba po kasi yung viscosity nung 1030 at saka yung 2040 na langis. Mas malabnaw po kasi yung 1030 kaysa sa 2040. Kaya naman uusok yung ating tambutso. Mas madaling pumasok yung 1030 doon sa piston ng ating lumang makina. Siyempre pag napasok yung langis doon sa lumang makina, doon sa ating silindro, masusunog yun at lilikha ng usok doon sa ating tambutso. Magmumukhang sira ang piston mo, no? Magmumukhang sira lang, no? Pero ang disadvantage noon ay madaling maubos yung engine oil mo doon sa iyong inalalagyan ng langis. Siya nga pala, nakalimutan ko, kung bagong reborn naman yung ating makina, 11 years old or 10 years na yung edad ng ating makina pero bagong reborn, balik po tayo sa 1030. Ang iniiwasan lang po natin doon ay ang piston ring na bagong reborn, para ka na rin bumili ng bagong makina gawa ng nagpalit po tayo ng piston ring. Saka binago po yung butas ng ating silindro niyan. Ngayong tapos na natin na masalinan ito ng langis, isasarado na natin yung takip ng ating pasukan ng langis para maiwasan yung mga buhangin nga na makapasok doon sa loob at maring makaapekto sa ating piston, yung performance ng ating makina. Nagpalit muna ako ng hose. Pansamantala, gagamit muna ako ng hiringgilya kasi hindi pa tuyo yung ating tangke. Maglalagay tayo ng gasolina sa karburador para matesting natin kung tatakbo na po yung makina, kung kailangan natin ng hiringgilya. Dating premium po yung gasolina nito, gagawin kong unleaded. Wala namang problema kasi pareho namang gasolina yan. Maliban na lang kung diesel, hindi po pwedeng diesel. Gamit ang hiringgilya, para na rin akong nurse, pupunuin natin ng gasolina yung karburador para makapag-testing tayo ng ating makina. Okay, nag-close na po yung kanyang float valve at pwede na natin patakbuhin. Kailangan nakababa po ito ating breaker. At siyempre yung ating makina na engine switch dapat naka-on yan. Ayan, i-crank natin. Umandar na po yung ating makina. Okay, ngayon ay ibabalik na natin yung pinatuyong tangki ng ating gasolina. Babalik ko muna itong main valve ng ating fuel. Kailangan putulan natin tong kanyang
tubong maliit, ano, medyo mahaba kasi. Hindi mahigop lahat yung gasolinang nasa tangke. Well, alam ko naman anong purpose nung maliit na tubo na yon. Para kung merong mga latak ay hindi makapasok. Yung latak na mula doon sa ating gasolina. Pero sayang din naman kung merong natira. Pero maglalagay naman tayo ng filter sa ating hose. Ito, ibabalik ko na rin po yung ating level indicator. Polymechanical po yung ating level indicator. Ito yung ating strainer at saka yung ating takip ng ating tangki. Lalagay na natin doon sa ibabaw ng ating makina. Saka higpitan na natin yung mga tornilyo dito sa gilid. At ikakabit na rin natin itong hose mula tangke papuntang carburetor. Saka na lang natin lalagyan ito ng fuel filter sa kanyang hose. Magsalin tayo ng gasolina na unleaded. Dati po kasi premium ang gasolina nito, pero mas nanaisin ko yung unleaded para hindi madaling uminit yung makina. Ito na po yung makina na napaandar na natin at sakto naman yung kanyang output voltage. Pwede na natin itong i-deliver sa may-ari. Sa susunod na video ay ipapakita ko naman kung paano mag-operate nito. Maraming salamat po sa panonood. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang Diyos na tinatawag nating Alpha at ang Omega.